So for today, sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit, mga kanyusik, anong sinasabi ho sa atin ni Lord today? Ang sabi ho ni Lord, ginising kita ngayong araw dahil mahal kita. Yan. Amen ba yun? Amen. Oo. Sabi ho ni Lord sa atin today, ginising kita ngayong araw dahil mahal kita. Marami ka pang misyon na dapat mong i-fulfill. Kaya sabi ho ni Lord sa atin, bangon na. Nakagabay lang ako palagi sa iyo. Ikaw naman, anong gagawin mo kapatid? Abay, magkape ka. Kausapin ang Panginoon everyday para everyday okay. At lagi nating tatandaan na dapat laging nauuna ang Panginoong natin sa lahat ng bagay na gagawin po natin. Nauuna ang Diyos bago ho ang mga gagawin natin sa araw pong ito. Doon po sa mga lubos na nag-aalala at talagang sabi nga ho nila hindi na matigil sa pag-alala, araw-araw na lamang po, no? Ibasahin po natin yung Mateo 6:25-34. Ano hong nakasulat? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Tama nga naman po. Diba? Tayo po'y tao na kumbaga ginawa ho tayo kawangiso ng Diyos, mga kaibigan. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? O nga no? Diba? Pag lagi tayong nag-aalala, posible, partner, na tayo ay magkasakit. Diba? Posibleng magkaroon tayo ng sakit later on. Kasi ang pag-alala, nandyan yung stress. Tama? May stress lang ho tayo sa buhay, magkakasakit po tayo. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Meaning kasi yung pananamit, hindi lang ho damit, mga kaibigan, kundi yung sa buhay po natin. Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, sabi ho ng Panginoon, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nabuhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Sabi, kay liit ng inyong pananampalataya. Kung lagi kayong ganyan, mga kaibigan, lagi po tayong nag-aalala. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia ngayon, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Ang mga bagay na ito, ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Mga kaibigan, napakaganda pong basahin, pagnilay-nilayan itong ating binasa ngayon sa Mateo, mga kaibigan. Meaning, ang sinasabi lamang ho dito ay
kung alam nyo, hindi tayo pababayaan ng buong may kapal. Diba? Ganun niya tayo kamahal. Kaya nga, diba? Tayo po yung nilalang ng Panginoon na mahal na mahal na mahal niya kahit po tayo ay nagkakamali sa buhay. Okay? So, dun po sa may mga alalahanin, ipa-Diyos po natin lahat ito, magtiwala ho tayo sa Diyos. Opo, ipanalangin ho natin sa Kanya. Gawin ho natin siyang numero 1 sa araw-araw sa buhay po natin. Siya muna, ang Panginoong Diyos muna bago ang lahat. Alright? So, continue praying mga ka-Diyusik at magtiwala tayo sa Diyos ng ating kahilingan na ibibigay niya. Hindi niya po tayo bababayaan.